Thank you. Good afternoon. Please sit down. His Excellency Christian Mirschman, Ambassador of Belgium, Secretary Dinky Suleiman, Ambassador Cristina Ponce-Enrile, Ambassador Henrietta de Villa, Secretary Ronald Llamas, Mr. Manuela Kawili, Yusek Conejos, Mrs. Cantita Sen, Itanyada, Talabli Romulo, Commissioner Gus Lagman, Apolinario Mabini awardees, Apolinario Mabini Awards Committee members, Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled Board of Directors, officials, and staff, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Sa loob po ng mahigit 2 dekada, taon-taon nang kinikilala ng Apolinario Mabini Awards ang mga individual, grupo at institusyong may malalaking kontribusyon sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga kababayan nating may kapansanan. At higit pa po sa tradisyon ang pagtitipong ito. Nagsisilbi rin itong selebrasyon at pagkilala sa pambihirang tibay at dedikasyon ng mga Pilipinong nagpapamalas ng kakayanan upang maiangat ang sarili at makapag-ambag sa ating pong lipunan. Ngayon pa lang po, taas noo kong nang pinapasalamatan ang Philippine Foundation for the Rehabilitation of the Disabled or PFRD para sa matagumpay ninyong pagdarao sa pagpaparangal na ito at sa walang sawa ninyong pagsusumikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong bahagi ng sektor ng persons with disabilities at maiangat ang kaalaman sa kanila ng sambayanan. Ipinangala nga po sa isang bantog na bayani ang pagpaparangal na ito. Subalit atin po munang sariwain. Sino nga ba si Apolinario Mabini? Ano ba ang karanasan niya kung kaya't kasabay natin siyang kinikilala ngayon? Hindi po nakukulong sa 10 pisong barya ang pangalang Apolinario Mabini. Ang mga natatangi niyang kontribusyon sa bayan noong panahon ng Revolusyon at ang kanyang mabuting halimbawa ay nakatatak sa kamalayan ng kasalukuyang henerasyon magpasahanggang ngayon. Marami pong pwede ikabit sa kanyang pangalan. Isang politikal na pilosopo, naging kalihim ng ugnayang panlabas ng bansa, naglingkod bilang punong ministro ng unang Republika ng Pilipinas. Maaari nga pong sa unay may nagduda sa kakayanan ni Mabining makaambag sa bansa noon. Hanggang ngayon, maaring may ugali pa rin ang lipunan na husgahan ang mga taong may kapansanan. Ngunit kayo pong mga pinaparangalan natin ngayon, kayo po ang patunay na kahit sinong Pilipino, anuman ang kondisyon sa buhay, ay may kakayanang abutin ang kanyang mga sariling mithiin. Iyan po ang punto ng isang patas na lipunan. Walang naiiwan, walang naiipit sa laylayan. Iyan po ang Pilipinas na pinapangarap natin at nag-uugat po ito sa napatunayan ni Mabini. Karangalan ko pong magpugay sa mga modernong Mabini na sumisimbolo sa tatag at husay ng ating pong lahi. Mga organisasyon at institusyong nagpamalas ng wagas na pagmamalasakit upang mapabuti ang kapakanan ng mga kapatid nating may kapansanan. Kayo rin po ang dahilan sa lalong pagsusumikap ng pamahalaan upang mapagbuti pa ang kalagayan ng sektor ng PWD. Ayon po sa census na isinagawa noong taong 2007, humigit kumulang 1 milyon ang naitalang mga Pilipinong may kapansanan. Kaya naman po, bahagi sa mga benepisyaryo ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Pantawid Pamilya ang mga kababayan nating mula sa inyong sektor. Sa mahigit 2 milyong pamilyang sakop ng programang ito, halos 100,000 pamilya po ang naitalang mga miyembrong may kapansanan. At natutugunan na ngayon ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Natutuwa rin po akong ibalita na nitong 5 ng Oktubre, nagsagawa ang Department of Education ng isang Advisory Council for the Education of Children and Youth with Disabilities. Bukod sa pagbubukas ng pinto sa dekalidad na edukasyon sa mga maralitang kabataang may kapansanan, tinututukan din ng programang ito ang pagsasaliksik sa mainam na pagtuturo ng special education. Natutuwa din po ako sa pagkakapit-kamay ng National Council on Disability Affairs at ng Japan International Cooperation Agency upang maipagpatuloy ang mabuting halimbawa ng mga institusyong pinarangalan natin ngayon. Layon naman nilang magtaguyod ng non-handicapping environment sa mga rural areas
upang maisulong ang accessibility para sa mga may kapansanan. Ilan pa lang po ito sa mga pinagsusumikapan natin gawin. Simula pa lang po ito sa maraming laban na sama-sama nating kailangan harapin. At bawat balikat pong handang makiisa sa pagbuhat pasulong ng bansa ay mahalaga sa ating pagbabayanihan. Sa huli po, ang Pilipino ay Pilipino. Nakakarinig man o hindi, nakakalakad man o may saklay. May kulay man ang mundo o kailangang tansyahin ang bawat hakbang. Sa Pilipinas, may pantay-pantay na tinig. May pantay-pantay na pagkakataon sa lipunan. Lahat may kakayanang magtagumpay. Ganitong Pilipinas po ang nararating na natin sa pagtahak sa tuwid na daan. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.